Usap-usapan po ngayon sa internet ang isang lalaking pinaalis sa Saudi Arabia dahil nababahala raw ang mga lalaki roon na maagawan ng misis dahil sa sobrang niyang gwapo. Pero paano nga ba nasusukat ang kagwapuhan o kagandahan ng isang tao? Alamin sa balitang hatid ni Dano Tingkungko. Meet Omar Borkan Al-Gala, aktor at photographer mula sa Dubai, United Arab Emirates at napabalitang isa sa 3 Emirati na pinaalis sa isang cultural festival sa Saudi Arabia. Ang dahilan, ang sobra raw niyang kagwapuhan na pinangangambahang makaakit ng mga babae sa festival. Agree kaya mga kababayan natin sa hatol ng Saudi authorities sa kapogian ni Omar? Sobrang gwapo talaga niya. Minsan nga yung kaibigan ko nagtatanong sa kanya kung anong pangalan niya. Kahit ako nga, lalaki, naakit ako sa kanyang babae pa kaya hindi maakit sa kanya dahil sa sobrang niyang gwapo. Ika nga nila ang kagandahan o kagwapuhan nasa tumitingin daw. Pero sa pagtatanong ko, may ilang katangiang lumulutang na mas gusto ng nakararami. Actually, sobra talaga niyang gwapo eh. Kung magiging pagkain lang siya, parehas siya sa pantat. Tapon yung olo, yung katawan naman lutuin, tapos lagyan ng ginataan na nyog, tapos lagyan ng tanglad, yun, ang sarap talaga. Sobrang gwapo talaga niya. Sobra talaga niyang gwapo eh. Minsan nga yung asawa ko, muntik ko na iwan dahil sa kagwapuhan niya. Yung ina-idol lang ko lang talaga sa kanya, yung padila-dila ng dila niya, yung ganon-ganon. Suga-suga ito. Tapos sama, yung idol ko sa kanya, yung sili ba? Yung pinapahid dito sa piece niya. Yun talaga, yung in-idol lang ko sa kanya. Sobrang gwapo talaga niya. Huwag nang magtaka dahil ayon sa mga eksperto, may siyentipikong sukatan daw ang kagandahan. Ang golden ratio mula sa numerong 1.618 sa Fibonacci sequence. Makikita raw ito sa iba't ibang magagandang bagay sa mundo, pati na sa mukha ng tao. Yung sinasabi lang na proportional yung itsura, pantay-pantay yung mata, yung ilong sa bibig. Ang itsura, refleksyon din daw ng iba pang katangian ng isang tao o di kaya ng personal na mithiin. Kapag symmetrical or proportional yung mukha niya, mas nakikita mo siya na malusog. Actually, yun naman. Ibig sabihin, hindi siya nakadanas ng stress, growing up, maayos yung pagpapalaki sa kanya. Ang tingin, pag mistiso ka, makapangyarihan ka. Sa mga kachat ko dyan, pasensya na kayo kasi may tikin na ako. Pero syempre, sa kontemporaryong lipunang ito na nahuhumaling sa mga social networking site, may epekto ang mga tinataguyod na imahe ng media sa kung ano ang nagiging maganda at hindi para sa atin. Oo nga oh, ang gwapo talaga no? Ang gwapo nga, taga-san yata yan? Hindi taga-Samar lang to oh. Sobrang kagwapuhan niya. Parang nakakaakit yata yung kanyang paningin. Mabuti wag na pumunta na dito sa atin yan. Tama nga, pag pumunta yan dito, dilibugahin natin yan. Oo, kaya nga pag pumunta dito sa atin yan, baka maagaw yung asawa natin. Tama. Diba? Yung asawa ko padama, puti, baka maagaw niya. Kawawa padama kasi hindi niya marunong maggawa ng pagkain niya. Yung ngipin niya, ang tawag dyan? Yung mayroon... Bracelet ba yan? Hindi, ano yan? Brace, yan. Brace, kala ko bracelet. Kumakain pa ng siling, para siyang pantat.